kailangan po nila ng pera. Doon po yung lagi ko pong prayer na i-bless mo ako, Lord, para maging blessing din ako sa iba. So, right after nun, siguro po ilang days, doon po ako nag-boom sa pag-vlog. Minsan kapag nakikita ko po yung income ko, kinakausap ko si Lord na parang, wrong side ka po yata ng blessings. Oh. Kasi hindi ko po deserve, sa totoo lang. Yan pala may panggagamitan po ako. So doon ko po naalala lahat ng prayer ko na, prayer ko pala to, na gusto ko po palang ma-bless para magsilbing blessing po sa ibang tao. Pangarap ko po talagang magkaroon ng mga charity events, medical missions, especially medical missions po. Yun po talaga yung parang goal ko po. Since din po, babalik po ulit ako sa story ng family ko na 4 po yung namatay sa family ko. Dahil po nga, kapos po kami, wala po kaming pampagamot. Ngayon po na able na po ako, kaya ko na po ipagamot kahit sino po sa family ko. Kaya po kahit may konting nararamdaman lang po kahit sino sa kanila, gusto ko po agad mapatingin. Hanggat meron po ako, gusto ko po, wala na pong mamamatay sa amin na dahil po sa pagkakasakit. Bago po mamatay si tatay, nasa ICU po siya. Pero kailangan po namin siyang ilabas kasi po hindi na po namin kaya yung gastos. So nag-sign na po kami ng DNR or Do Not Resuscitate Order. Dahil ako po yung nurse sa family, sa akin po na ng hospital na hugutin po yung tracheostomy ni tatay. So parang habang ginagawa ko yun, feeling ko ako yung... Nagtatanggal ng buhay niya? Opo. Ako yung reason kung ba't siya nawala na gano'n. Yeah, so, naging trauma po yun sa akin. Very traumatic. Traumatic po yun. Doon mo marirealize yung hirap ng buhay. Ang hirap pag wala kang ipon, wala kang pera. Walang pera. Ang hirap maging mahirap. Opo, totoo po. Kasi, diba, kahit anong gusto mong laban, hindi ka makalaban kasi wala kang pampagamot. Opo. Alam mo, feeling ko kaya ka na-bless. Kasi yung puso mo is to help your family. Thank you po. Sa vlogs mo, sa mga ginagawa mong videos, ano yung gusto mong maramdaman ng mga nanonood sa'yo pag nagsishare ka ng buhay mo? Gusto ko pong makita din po ng mga nanonood po sa akin na hindi po biro bilang maging OFW sa Japan po talaga. Kasi katulad po ng sa trabaho ko po as a care worker, sobrang bigat po talaga nun. Magbubuhat ka ng pasyente na mas mabigat pa sa'yo. So, lahat po talaga naglilinis ng dumi nila. Opo. Ginawa mo yun? Ginawa ko po yun. Sobre lahat po ng ibang-iba po ko sa kung paano po ako makikita sa videos. Yun po, gusto ko pong makita din po nila na wala pong pinipiling grace si Lord na i-bless na tao. Di ba He looks at the heart? Yes po. Kasi yung mga tao, they look at the physical, outward appearance. Yes. Di ba? Yung panlabas. Opo. Pero siya lang nakakaalam ng heart. Kasi habang nag-uusap tayo, lagi ko naririnig para sa family mo, Opo. para sa pangangailangan nila. Ikaw naman, paano yung para sa sarili mo? May nagagawa ka na ba para sa sarili mo at sa asawa mo? Opo. Siguro po dahil naranasan ko po yung hirap dati, pagdating sa akin, parang feel ko ang kuripot ko. Ang hirap parang pag bumili ng gusto. Bumili para sa sarili mo, no? Para sa amin po mag-asawa, meron na po, nakakapagpundar na po kami. Ang ginagawa po ko kasi, every time po na meron po akong marireceive po na blessing, ini-invest ko po agad-agad. Like, bibili na po ako ng lupa. Hanggang sa nakapag-ipon po kami. Ngayon naman po, yung dream house naman po yung pinapatayo namin. Wow. Alam mo, parang gift din ni God sa'yo yung asawa mo. Opo. Kasi napaka-understanding. Sobra po. Siguro po dahil po nasaksihan din po talaga niya yung kung paano po kami nag-struggle. Tapos, gusto rin po niya na makabawi din po ako sa family ko. Nes, hindi rin kayo madalas nagkikita nun sa Japan, di ba? Kahit mag-asawa na kayo? Opo, kahit po may pera na kami nun, mas gusto pa rin po namin na i-save po. Okay na po sa amin yung... Nagtitiis kayo? Opo. Kaya po, every time magkikita po kami, quality time po talaga. Tsaka alam mo, ang na-realize ko sa mga breadwinner, mas masaya sila kapag yung pera nila, nagamit nila sa pamilya nila kaysa sa sarili nila. Pag nakikita po masaya sila, parang yun na rin po yung reward. Yun ang pinakamasaya. Mas masaya yun kaysa bumili ng sapatos para sa sarili mo. Pag nakita mong nabili mo ng gamit, sapatos, or anything yung pamilya mo, tapos tuwa sila. Yun po yun yun talaga. ang kasiyahan parang, sa breadwinner. Yes po, parang, doon ko po na-realize na
O nga, wala akong reward sa sarili ko. Pero yung reward ko po is yung mga ngiti nila. Hindi lang po sa family ko, kundi sa mga tao din po na natutulungan ko. Doon mo makikita yung definition ng happiness. Yun ang real happiness. Yes. When you make someone happy. Exactly, yun po. What's next for Janela in Japan? Janela in the Philippines na. Still Janela in Japan pa rin po ako. Kung saan po, yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Kung paano po ako nakilala, kung saan po ako minahal ng mga tao, ipapakita ko pa rin po sa kanila yung mga contents po na gusto nila about Japan. Ganun po. And at the same time po, yung vision ko rin po na to conduct yun nga po mga outreaches, mga medical missions. Kaya po ako nagsumikap po, nag-work mula nung dumating po ako dito sa Pinas para po makaipon. And minsanan po ako na mag-give back po sa mga tao. So ano yung advice mo sa mga OFW na katulad mo na may pinagdadaanan din na katulad ng sayo? Darating po din yung time nila na sila din naman po yung mabe-bless. Gawin lang po nilang inspiration din po. Bumalik sila sa reason kung ba't nila ginagawa yun. So pag bumalik ka na sa Japan, iba na? Opo. Iba na yung pakiramdam? Yes po. Oo, dati kasi parang nakangiti ka sa camera pa pero may tinatago kang paghihirap sa kalooban mo. Pero ngayon, pag nag-share ka na ng buhay mo at pumunta ka na ng Japan, ano na yung gusto mong makita sa iyo ng mga nanonood sa iyo? Gusto ko pong makita nila na dati rin po akong nanggaling sa wala. Nag-persevere din po ako. Nag-ask po ako ng leading ni Lord. Kaya po ako nakarating po sa ganito. Mm-hmm. Wala po ako kundi din po dahil sa grace ni Lord.